Ang OKC Thunder nagkaroon ng rebuild noong 2019 nang si Kawhi ay dumating sa Clippers. Unang umalis noon si Russell Westbrook sa Thunder at nagpa-trade sa Houston Rockets. Unang beses ulit silang nagsama ni Harden since 2012 NBA Finals. Si Paul George naman ang sumunod doon. Nag-request siya ng trade papunta naman sa Clippers. Yung dalawang trade ng OKC sa Houston at Clippers ang ginamit nila mga draft picks para makabuo ng pang-rebuild na parang Boston Celtics dati. Yung ginawa nilang makakuha ng multiple pick sa Nets para naman makuha sina Tatum at sina Brown. So may iba pang transaction yun bago yun nakuha ng Boston. Halos katulad yun ng sa OKC pero ito times 2 at merong pang catch dun. Ang binabalikan kasi ngayon ng mga analyst at sa ibang podcast yung Paul George trade papuntang Clippers dahil kay SGA. Naging all-star siya ngayon, pang superstar na rin. Siya rin kasi ang main piece talaga na ginamit ng Clippers para makuha nun si Paul George. Kasama pa ang 5 first rounder. Hindi pa kasama dyan yung ibang draft picks na nakuha ng OKC sa iba pa nilang transaction. Sa 2021 at 2022 NBA draft ang OKC at least merong 4 to 5 players sa draft. Kada taon yun. Yung ibang draft picks doon ginagamit na lang ng OKC sa ibang transaction. Example, si Alperen Sengun. Tinrade nila yon sa Houston. Ang draft picks din na nakuha ng OKC mula sa Clippers masasabi nagsimulang makubra noong 2021. Ito si Treyman. Pero alam ko dito galing to sa Westbrook trade dahil may rights no ng OKC na makipag-swap sa Clippers or sa Miami Heat. Ng 2022, ang player talaga nakuha nila via Clippers si Jalen Williams. Ito yung nagamit talaga nila sa rotation. All-rookie first team ng 2023, nasa 14 points, 4 rebounds at 3 assists per game sa loob ng 30 minutes. Siya ngayon ang second or third leading scorer sa OKC. Nagpapalitan lang naman sila ni Holmgren sa position na yon. Sophomore pa lang siya. Meron na siyang 17 points, 4 rebounds, 5 assists at 35% sa 3-point area. Sa 2023 draft, swap sana yon para sa Clippers pero mas mataas kasi yung position ng OKC kaya hindi sila nakapagpalit. Hindi nila ginalaw yun. Ang pinili na lang noon ng OKC si Dereck Lively pero hindi naman nila kinuha at ginamit nilang trade papuntang Dallas kapalit ni Bertans. Yung OKC kasi potential makabuo ng super team galing sa kanilang mga draft picks. Sa scope kasi ng Westbrook at PJ trade paalis nga ng OKC, meron 3 players ang pinili doon ang Thunder pero tinrade din nila. Sa 3 players na yon, naging impact player din sila sa kanilang mga teams na napuntahan. Si Alperen Sengun sa Rockets, si Immanuel Quickley sa Knicks na isa sa mga top 6 man sa NBA ngayon at yung bago si Dereck Lively na potential na magiging long time big man ng Dallas. Ang OKC ngayon nasa number 2 sa West so far. Ang leading scorer nila si SGA, 30 points, 5 rebounds, 6 assists per game at potential ikalawang all-star selection ni SGA ngayon dahil ika-6 din siya na leading scorer sa buong NBA. Meron din silang super rookie na hindi na si Chet Holmgren, 17 points, 8 rebounds at 37% sa 3-point area. Meron pa silang Jalen Williams at Josh Giddey. 6 players din sa lineup nila ang merong average na at least 10 points pataas. Meron din silang mga nakuhang supporting player lalo na sa defense. Build na yung lineup ng OKC. Katulad ng ibang young teams, ang ginagawa kasi ng iba kumukuha ng veteran players para talaga sa playoff push. So possible ganun na lang din ang kulang sa OKC Thunder ngayon. Veteran player talaga. Mahaba pa yung season, puwera usog na lang din. Pang matagalan na kasi yung lineup ng OKC ngayon, i-improve na lang talaga nila. Pero ang tanong dyan, anong gagawin pa nila sa 15 first round pick at 22 second round pick na makukuha nila until 2030? May total silang 37 draft picks. Yung next 4 years, doon ang kainitan ng mga draft picks na nakuha nila sa mga trade dati. Yung Russell Westbrook trade mula OKC papuntang Houston, magsisimula pa lang yun sa 2024. Next year, may rights kasi makipag-swap ang OKC sa Houston kung mas mataas ang draft picks ng Rockets kontra sa kanila. Kung hindi man nila kunin yun, pwedeng ilipat ng OKC sa 2025 at pwede pa maging unprotected. Mula 2024 hanggang 2026, may rights ang Thunder na makipag-swap dito sa Houston. At kung magkataon na laging mataas ang ranking ng OKC kontra sa Houston, pwede nilang ilipat ng ibang taon yun.
Sa next 3 years din, kasabay makukuha ng OKC ang picks ng Clippers kasabay ng Rockets. Mostly unprotected na sa Clippers. Yung sa Houston, mostly swap. Sa loob din ng 3 taon, at least 3 first rounder ang pwede nilang makuha sa draft. Pero mautak din doon si Sam Presti dahil ang ginawa niya sa Houston, swap. Pwede kasi niyang ilipat yon every other year para umabot ng lagpas 2030 na draft. Yung isa pa talaga doon, pwedeng makontrol ni Sam Presti yung mga draft pick sa buong NBA. Dahil yung Alperen Sengun, kanilang pick talaga yon. Pinalit nila sa 2 first round pick sa Houston. Kasabay pa noon yung 3 players nga na pinamigay nila, impact player sa kanilang mga team. Ang pwedeng gawin ni Sam Presti, i-trade yung ibang first rounder na nakuha nila mula sa Westbrook at PJ trade para tuloy-tuloy pa rin sila hanggang lumagpas ng 2030.